Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang topic po natin today ay hindi po muna tungkol sa health. No? Medyo mag-deviate muna tayo ng sandali kasi ito po ang pinaka-importante na issue sa ngayon dahil po sa crisis brought about by the Iran war, dahil po sa sabihin natin, sorry to say, dahil po sa katarantaduhan ni Donald Trump. Siya po ang nag-umpisa sa gera. Mali po yan. Kahit anong sasabihin niyang rason, hindi po tama ang solusyon pag ang gera mo ay solusyon. Okay, so anyway, itong social issue natin na ngayon ay tungkol po sa napakamahal po yung gasolina natin. Well, meron pong nag-post, no? And of course, I would give the credit to, basahin ko na yung pangalan niya kasi nabasa ko ito sa Facebook. Originally posted by Madam Lorelei Baldonado with Roel Aquino. And it was reposted by Madam Heidi Mendoza, yung dating taga-COA at tumakbo ng senador. Ang nasa post po nila ay sinabi nila, in-illustrate po nila na kung sa Pilipinas po ay 100 pesos per liter po ang gasolina, sa ibang bansa nearby, napakamura po yung presyo ng gasolina nila, no? As a matter of fact, times 2 po yung presyo natin, no? Kumpara sa Thailand. Kasi sa Thailand po, around 57 pesos po per liter. Tayo, 100 pesos. Pagdating sa Malaysia naman, times 3 po yung presyo natin sa gasolina. Kasi sa kanila po, well, the lowest is at 33 pesos per liter. At pag i-compare po natin yung presyo natin sa Indonesia, kung sa atin po ay 100 pesos per liter, sa kanila po, ang the lowest po ay 24 pesos per liter. Ayun. Of course, maraming rason na binanggit sa itong post. Pero, in my opinion, it really boils down to greed, kasakiman. Sa Bisaya pa na, hangul ang nagabaligya o gasolina. Labi na yung mga gasoline stations dito. According to my sources, no, I may be wrong because they are wrong. Pero definitely, wala pong personalan dito kasi hindi po ugali ko na tira tayo ng tira, no? Okay, paminsan-minsan medyo kailangan mabanggit po natin, which of course can be misinterpreted as parang tira. Pero well, kailangan natin banggitin para ma-aware ang mga tao para yung mga may mali, i-correct naman po nila. Okay, so kung tama po yung sources natin, sinabihan po ako lately na ang benta daw ng gasolina, okay, sa mga gasoline station ay ang presyo nila ay times 4 ang kita nila. Okay, times 4 sa capital nila. Kumita sila na 4 times. Kumbaga, kung ang capital po nila ay, for example, 10 piso, ang benta nila ay 40 pesos. Kaya para sa akin, sa ganyan na impormasyon, okay, it seems na ito pong number one reason kung bakit mas mahal po yung gasolina natin. Of course, nabanggit po sa post yung binanggit ko kanina na dahil mas mura daw sa ibang bansa kasi sinasubsidize po ng gobyerno nila yung gasolina kaya mas mura. Pero if you ask me, okay, oo nga, wala,
hindi sinasubsidize yung gasolina natin ng gobyerno. In fact, tinatax po tayo, di ba? Okay? Pero if you ask me, ito po atang number one rason, kung bakit mas mahal, kasi napakalaki po yung patong nila. At lately, araw-araw dumadaan ako sa mga parehong kalye, syempre papunta tayo sa clinic. At makikita natin, titingnan natin yung presyo ng gasolina eh. I think 2-3 gasoline stations. Every day yan for the past week, no? Okay, at nakikita po natin every day nag-i-increase sila for I think 3 consecutive days. 3 consecutive days increase, the following day increase naman, the following day increase na naman. Ang tanong po natin, bakit nag-increase sila araw-araw na yung stock nila na di-deliver, pareho lang yung stock na yun. Old stock po yun. Oo nga, may bagong delivery nung nag-umpisa yung crisis. Oo nga, nag-increase ang presyo ng langis worldwide. Okay? Oo nga, totoo yan. Pwede din araw-araw nag-increase yung presyo ng langis worldwide. Kaya apektado po tayo. Pero tama po ba yung rason na yan para increase ninyo ang presyo araw-araw na yung dineliver na stock na gasolina, according to my sources, yung mga pinakamalakas na gasoline station, malakas yung benta, ang pag-deliver nila sa gasolina ay 4 days. The minimum of 4 days. Hindi araw-araw nagde-deliver ng gasolina kahit malakas yung gasoline station. Kung araw-araw nag-deliver ng bagong gasolina kasi ang bilis, everyday naubos, syempre maintindihan po natin bakit araw-araw nag-increase yung presyo nila. Kasi araw-araw nag-increase siguro yung presyo sa worldwide or world market, di ba? Hindi eh. Old stock, tapos increase kayo ng increase every day. Mukhang hindi po tama. Correct me if I'm wrong. I'm just using my common sense. Diba? In fact, may gasoline station daw nagpapadeliver every 10 days kasi mas mahina po yung negosyo nila. Okay? So, mukhang hindi po sapat na rason na sasabihin niyo kasi araw-araw nag-increase po ang presyo sa world market eh. Yung binibenta ninyo, old stock yan eh. Okay? So, natamaan kayo sa yung unang increase, okay? So, yung deliver na gasolina, syempre, increase talaga ninyo yan. We can understand that, di ba? Okay? Pero hindi naubos yung dineliver na gasolina kaagad. Yun pa rin ang binibenta ninyo araw-araw for maybe 4 days. Kasi ang delivery po, every 4 days. Yun pa rin So, bakit ini-increase niyo ang presyo ng gasolina araw-araw na yun pa rin old stock ang binibenta ninyo? Ayun. Okay? So, of course, maghangyo ta. I'd like to beg, itong mga may-ari ng gasoline stations na please moderate your greed. Ayaw paghangul ba? Makasabot man ta kung gusto mo maginansya kay maintindihan po natin na kung bakit sila gusto kumita pero huwag naman po yung sobra. Maintindihan po namin na may babayaran kayo ng kuryente, tubig, sweldo sa mga empleyado, etc. Pero wag naman po yung sumobra at saka yung nagdadaya po kayo na araw-araw nag-increase po kayo ng presyo na hindi naman po araw-araw nagde-deliver ng bagong gasolina. Na kung yun sana ang nangyari, syempre sapat na po na araw-araw rin kayo mag-increase ng presyo kasi araw-araw nagpapadeliver kayo ng bagong gasolina at araw-araw naman po nag-increase po ang presyo sa world market kung talagang nag-increase yun. Hindi naman Okay, hindi naman araw-araw kayo nagpapadeliver ng bagong gasolina to the point na
kailangan increase niyo ang presyo ng gasolina sa gasoline stations niyo araw-araw, di ba? Yun. So, may isang rason rin kung bakit mahal po yung gasolina natin kumpara sa ibang bansa. Yun po ay dahil sa oil deregulation law. Kumbaga, pinatigil na po yung pag-regulate ng presyo ng langis ng gasolina dito sa Pilipinas. Dahil sa batas na yun, kaya deregulation, iwala yung regulation. Bakit naman ganun? Common sense po yan na mali po yan. I think sa panahon yan ni dating Presidente FVR. Sorry if you cannot defend yourself, no? Okay, I'm not voicing out my opinion para you turn in your grave, no, sir? Okay, hindi po. Okay? Mali po yan. Kasi alam naman natin kahit sinong negosyante, ayaw magpaparegulate ng presyo kasi nga, gusto nga silang kumita. Lalo pag pumasok yung pagsakim nila sa pera. Diba? Oh. So, during the time of FVR na naman, binenta po ata niya yung Petron sa Aramco. Yung Petron na yun, government-owned yan at pag-ari ng ating gobyerno yan. Yun po ang nag-isang barahan ng gobyerno natin para iko-control ang presyo ng Shell, ng Caltex kasi wala pa naman small time oil players noon, no? Okay? Para makontrol ang presyo ng Shell at saka Caltex kasi ang may-ari ng Petron noon ay ang gobyerno. So takot ang Shell at saka Caltex na itaas nilang presyo kasi what if kung hindi itaas ng presyo sa Petron kasi ang gobyerno natin ay syempre nag-isip para sa kapwa nating Pilipino, di ba? So, yun no po ang huling baraha. Binenta ni FVR yan mali po yan. Napakamali po yan. Bakit binenta? Ewan ko na lang. Pero alam natin yan. Pag pera ang pag-usapan, sorry na lang. Bahala na kayo mga Pilipino. At isa rin sa rason niya ay para pabigyan daw itong mga small-time oil players na papasok sila. Para takot daw ang Shell at saka Caltex na magbenta na mas mataas na presyo. Ang problema, ang narinig natin, ang nabasa natin, itong mga small-time oil players ay kaibigan niya Or in fact, kamag-anak niya. Ang masaklap pa rin doon, sila mismo mga small-time ang nag-increase ng presyo ng gasolina nila sa kanilang gasoline station. Ano ba yan? Maraming salamat po.